Meron daw nahuli na ewan ko kung drug lords or drug dealer or et cetera. Sana hindi lang dealer, yung main sana. Ayan yung mga nakalap kong video. Nakalap ko yan hindi ako ang gumawa. Mukhang wala nga raw takas mula sa katotohanan at hagupit ng kapalaran ang palasyo ng Malacanang. Dahil sino raw ba ang mag-aakala na sa kabila ng pagiging elegante at sagrado ang lugar ng palasyo, dito'y mabubuko ang isa sa mga pinaka-di-umano'y tinatagong sikreto. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group na mukhang mababalot muli ng kontrobersya at makakaladkad ang pangalan ni na President Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos nang kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na sa lugar ng kinatitirikan ng Malacanang Palace nagkaroon ng drug den operation sa San Miguel, Manila ang mga otoridad at dito'y nakuha ang ilan sa mga hinihinalang parapernalya at illegal substance na ayon mismo sa ilang ahensya ng pamahalaan kabilang ang PIDEA, NBI at Presidential Security Group. Mukhang mas malalim pa ang mangyayaring investigasyon patungkol sa nasabing breaking news. Maraming netizen ang naging buzz sa naging revelasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin kung saan kinumpirma nito na sa San Miguel, Manila, malapit sa Malacanang, nagkaroon ng drug den operation kung saan nakita na bukod sa mga hinihinalang gamit sa pagre-repack ng illegal na droga, tila nahuri din ang pusher malapit sa Malacanang sa Manila. Ayon sa kumpirmadong report mula sa Inquirer.net, Palace capture cohorts of alleged drug pusher in Malacanang. Palace on Thursday urged law enforcers to relentlessly pursue the capture of the accomplices of an alleged drug pusher arrested in Malacanang complex. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said that the palace commends the National Bureau of Investigation, Presidential Security Group, Philippine Drug Enforcement Agency and police for the arrest of the suspect identified as Edgar Ventura, who goes by the alias Faye. In a statement last October 22, the NBI said they received information about Faye and certain Francisco Soriano Jr. or Juntot, who are allegedly involved in selling shabu and keep a drug den in San Miguel, Manila. Authorities conducted an operation on October 16, which led to the arrest of Faye. He was later brought to the NBI Dangerous Drugs Division office for booking and processing. They also seized 9 heat-sealed transparent plastic sachets containing white crystalline substances suspected to be illegal drugs. NBI said in a statement, the seized drug items were submitted to the NBI Forensic Chemistry Division for examination. The 15 individuals present inside the premises during the operation were also invited to the DDD office for drug tests. The NBI also said Ventura would be presented for inquest proceedings for violation of the Dangerous Drugs Act of 2002. Meanwhile, Juntot as well as others individual who are large will be charged with the same violation if found positive for use of shabu. Ayon sa kumpirmasyon ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, tiniyak nito na mismong sa Malacanang complex nahuli ang ilang mga hinihinalang pusher at di umunay nagluluto raw ng illegal na droga base mismo sa exclusive report na inilabas ng ilang mga media outlet at news magazine online. Sa pagkikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga pulis, National Bureau of Investigation at ng Presidential Security Group, tiniyak mismo ng Executive Secretary na totoo ang balitang ito at hindi gawa-gawa o imbentong kwento. Sa katunayan, tila nakumpirma rin na may hinihinalang nahuling shabu sa loob ng mga nasabing premises at ang ilan pa rito ay tila nakapakete na at selyado pa. Matapos lamang ang balitang ito, pinutakti na ng samot-saring komento at batikos ang first family na sina Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos kung saan ayon sa kanila, wala raw tilang imposibleng hindi ito alam ng mga nasa palasyo lalo't mismong sa Malacanang complex na huli ang ilan sa mga di umano'y hinihinalang pusher ng mga illegal na droga. Base mismo sa kanilang mga naging trending comment post sa iba't ibang social media platforms, pustahan tayo
Babalik-tarin na naman yan at ituturo na naman yan sina PRRD, Senator Go at Senator Bato. Cooking show in Malacanang. See? Look for the mastermind. Pulboron Panchi anang first addict family yan. Wow! Sa loob ng palasyo talaga? Grabing mga bangag. Nakakahiya, sa palasyo pa talaga ang raid. Nimal, nasa loob na. Papaano amo nila number 1 na addict? Narito pa ang isang controversial post ng isang netizen online kung saan pinag-usapan matapos itong magbigay ng kanyang pahayag patungkol sa tila lumalalang sitwasyon ng iligal na droga sa Pilipinas magmula nang maupo si President Bongbong Marcos. Ayon sa kanyang trending comment post, okay, this is getting exciting. Wala nang pinipiling lugar. Nakakahiya na masyado ang gobyerno. Palala na ng palala. Imagine, a huge drug den in San Miguel, Malacanang? Ano ang ibig sabihin nito? Sila-sila ang naglulutuan ng droga? Para malapit at abutan na lang ang mangyayari. Ang taray ha, hindi na kailangan ng runner. Along the street, you can sip. Grabe mga nasa Malacanang, ang tatahimik, mga walang imik, mga bangag. This is just a true testimony na talagang talamak ang bentahan at nagkalat na naman ang mga adik. Iba na ang gobyerno ngayon, masahol pa sa panahon ni Abnoy. Imbes na maging tagapagtanggol, mukhang sila pa ang protektor. No wonder kung bakit malakas ngayon ang loob ng mga pusher. Kawawang Juan de la Cruz. San kaya pupulutin ang mga Pilipino under this mga government? Unquote. Noong una, halos hindi maniwala ang maraming netizens kung totoo ba ang balitang ito kung saan mismong sa San Miguel, Malacanang, Manila nahuli ang ilang mga hinihinalang pusher at hinihinalang lugar ng mga drug den ay mismo sa exclusive report na inilabas ng PIDEA, NBI at ng Presidential Security Group. Ngunit nang ito'y kumpirmahin mismo ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin, tila dito na binatikos ng maraming Pinoy ang First Family na si Liza Araneta Marcos at President Bongbong Marcos na matatandang magpakailang beses nakaladkad ang pangalan dahil sa di umunay paggamit raw ng ipinagbabawal na gamot. Pagtataka ng maraming netizen online, sa dinami-rami ba naman raw ng lugar, bakit pa nahuli sa loob ng Malacanang Complex ang mga di umano'y hinihinalang pusher at gumagawa ng di umano'y ipinagbabawal na gamot? May ibig sabihin raw ba ang lahat ng ito lalo't hindi nalalayo ang lugar ng San Miguel, Manila sa mismong tirahan ng Pangulo? Biro ng ilang netizens online. Ang taray daw ng ganitong eksena, lalo't malapit na lang ang abutan at hindi na kailangang bumiyahe pa ng mga di umunoy nagdudurog na malapit sa lugar ng palasyo. Ang mga ebidensya at parapernalyang nakalap nga raw sa isang kwarto sa di umunoy drug den sa San Miguel, Manila ang siyang magiging buhay na ebidensya na nangyari ang operasyon malapit mismo sa palasyo ng Malacanang. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos kumpirmahin ng Executive Secretary na si Lucas Bersamin na bukod sa mga pusher, tila nahuli rin ng otoridad ang mga di-umano'y outlet at mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at sabay-sabay na aresto sa Malacanang Complex? Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Good morning guys. Good evening dito. Good morning dyan sa Pilipino. Ito, meron na namang isang issue na naman ng mga details about naman sa dito. Yan sa Malacanang. Malacanang daw mismo may nahuling drugs. Sige nga, tingnan nga natin. Bigyan lang natin ng paglilinaw sapagkat ang sabi ng mga details mismo sa Malacanang daw nahuli. Unang-una, yun po ay nahuli sa Barangay San Miguel, which is malapit rin sa Malacanang. Sapagkat ang Malacanang area, malaki yan. Sakop yan ng Barangay San Miguel. Alam po ang lugar na yan sapagkat dyan ako, kumbaga, lumaki. Sa Arroyo ako nag-aral ng high school. Arroyo High School sa Yon Avenue. So, napapadpad ako dyan. At bata pa lang ako. High school pa lang ako. Marami talagang drugs sa lugar na yan. Hanggang doon, papunta sa Pandakan. Okay? So, klaruhin ko lang mga fake news na didilis. Hindi po sa loob ng Malacanang. No? Nagkataon malapit sa Malacanang. Pero, tingnan nga natin, gaano ba karami yung nahuli? Ang sabi ng pulis, ang nahuli ay 9 sachet ng shabu. Ibig sabihin, kukunti lang. So most likely, ano lang talaga to, street pusher.
So, kontian lang kasi wala naman talaga malaki. Maaaring sistemador lang, ika nga. Sabi nga sa usapang kanila, sistemador lang. Kumbaga sa sachet, baka ito yung 300 o 500 na bawat isang sachet. So, 9 sachet ang nahuli. Pero guys, ito ang gusto kong ipakita sa inyo about sa Davao. At magugulat kayo sa natuklasan ko ha. Itong mga nakaraan na napakadaming operations. Pero may mga ipapakita ko sa inyo mga significant operations na magugulat kayo. July 2024, sa Davao City ay nagkaroon ng raid ang mga kapulisan natin. At sa pamamagitan ng search warrant, ito ha, gusto ko emphasize na meron na huling 758,000 worth of shabu through search warrant. Ine-emphasize ko, search warrant. Bakit? Sapagkat at the same day na ito, meron pa rin isang nahuli. Pakita ko mamaya. Pero gusto kong banggitin ko anong significant dito. Nakita nyo kung saan yung address? Talomo. Talomo. Familiar? Yes. Talomo, yan po ang residente ng mga Duterte. Diyan po nakatira si Talomo. Diyan po nakatira si Baste. Diyan rin po nakatira si Duterte sa barangay Talomo. At si Sara Duterte naman ay sa Ecoland. So, this is search warrant, July 2024, 758,000 na shabu. O, kala ko ba malinis ang Davao? Pero, hindi lang ito once, pero ito, kasabay nito, meron pang isa. Kasabay ng pagkakahuli yun, meron pang isang nahuli. The same day, 374 naman worth of shabu. Pero baka sabihin nyo, iisa ito. Bakit? The same sila. Sa Talomo rin nahuli. Magkaiba po. Bakit? Yung isa po ay through search warrant. Ito naman po ay through by bus. Yung isa po, isa lang ang nahuli. Ito po ay tatlo ang nahuli. Ayan po, by bus po ang ginamit. Nagbigay po ng mark money ang mga polis na worth 6,000 pesos. So, na by bus po ito, ha? By bus. Klaruhin ko, ha? Ito po ay nabilhan. Hindi po siya search warrant. So, kung tataka kayo, Barangay Talomo, kung nasaan ang bahay ni Duterte at ni Pulong, what the heck, ng mayor ng Davao na si Baste, Talomo, nandun ang drugs. What the heck. At ito po ay nangyari. Ang mga hulihang ito ay nangyari nung nagsimula na pong mag-reshuffle ang mga kapulisan, nung nagsimula na pong maupo si General Torre sa Davao. Yan po, nabibisto na kung anong mga drugs talaga meron sa Davao. Kasi sinasabi nilang malinis. Ito pa po. Ito po ang pumukaw sa aking atensyon at umagaw ng aking atensyon. Ito po ang pagkakahuli ng isang kabataan na estudyante na nagbebenta ng shabu. Saan po siya nagbebenta? Sa Ecoland, sa lugar ni Sara Duterte. At saan po siya? Sino mga nakahuli? Saan po siya ang residente? Kaya doon rin po siya nila. Siya po ay taga Talomo. At doon po siya ang nakahuli po sa kanya yung mga pulis sa Talomo at doon po siya nakadetain. Ito po, guys, ang mga estudyante ngayon sa Davao ay mga pusyan na rin. Ginagamit ng sindikato. Malamang, kaninong sindikato? Again, emphasize ko Talomo at Ecoland. Parehas mga residente kung saan nakatira ang mga Duterte. Ito pa ang isa, 13,000 worth of shabu nahuli. Saan? Pakita ko po sa inyo kung saan. Ayan po, sa Ecoland na naman. What the heck, 230,000 worth? Ecoland na naman sa lugar po ni Sara Duterte. So, mag-iisip na kayo, nasaan? Akala ko ba malinis ang Davao? Akala ko ba drug-free? Bakit nung maiba na ang police commander ang dami nang nabikbuko? Ilan lang to sa mga kung titingnan yung website ng Mindanao Times, napakaraming nahuli ron, napakaraming balita about sa drugs. Ilan lang to mga pinili ko at meron pa akong ilan na mga pinili. Ipakita ko sa inyo. Ayan po, maging vlogger ng Duterte nahuli. Ha? Pro Dutae. Itong pong vlogger na itong nahuli ay pro Dutae. Although hindi siya political vlogger, pero vlogger siya na pro Duterte. What the heck? Ayan po, last September lang. Ha? Last September 17, 2024, 102,000 worth of shabu. Nahuli rin. Sa Davao na naman. Saang lugar? Talomo na naman. At ito ang latest na ginawa noong October 21 hanggang October 22. Within 24 hours, meron pong nahuli. No? 24 hours lang to ha. Nakahuli ang ating mga police ng worth 140,148 pesos na mga pusher. Saan na naman? Sa Davao City na naman. Mostly rito, Talomo na naman. What the heck? Kung nasaan ang lugar ni Pulong, nasaan ang lugar ng mga Duterte, doon nagkalat ang mga drugs. Ayan po, meron po mga nahuli na 12 sa iba't ibang operations po yan ha. What the heck? Bagong-bago. So ano na po, medyo sumegway lang ako ng konti sa usapin bagyo sapagkat dahil lang dito sa usapin naman ng sa Malacanang. So, ano na, mga taga Davao, mag-isip-isip na kayo. Tutuloy nyo pa ba ang Duterte dyan? Kung maupuin nyo pa ba si Digong? Natural, baguhin na. May bago ng pag-asa. Andyan si Migs, andyan si Carlo. Subukan nyo naman ang iba. No? Hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan. So, yun na po sa umagang ito dyan at gabi rito. Katulad ng madalas ko sabihin sa mga bobong didilis, manti at may sayad. Mantili kayong may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi
Hi, Vlad, teka lang pala. May isa lang pala akong tanong sa mga didilis bago ko magtapos. Bakit ba nung magbuos ang Diyos ng kabubuan sa mundo, bakit sinalun yung lahat? Hindi man lang kayo nag-iwan. So, yun lang po. Again, bye. Magandang umaga, magandang gabi. Bye. The National Bureau of Investigation arrests 9 drug suspects in buy bust conducted within the vicinity of the Malacanang complex in Manila. The NBI on Friday says the tip came from the Presidential Security Group about a certain alias Laya and alias Ian selling shabu inside Malacanang. Arrested were Rolando Laya, Brian Jason Batrina, Melvin Santiago, Freddy Nacion Jr., Esperanza Pido, Joan Garcia, Ronnie Gonzalez Lao, Sulpicio Reyes Casiler Jr., and Leonardo de la Cruz Asa. NBI Totoo ata yung sinasabi kong haka-haka. Kunwari nag-aaway yung dalawa para may pagtakpan. Kasi pag i-relate mo dito, Davao and di ba common sense lang. So, ano na natin yan. Meron akong nakita na video na tungkol kay Maharlika din. Kasi pag ganun-ganun siya Una, tapos biglang pumunta sa kabila, tapos gustong bumalik pero hindi makabalik. Yung ginagawa niya kasi na content is paninira actually. Hindi na siya makabalik sa unang sinasabi niya. Sa totoo lang guys, no, alam nyo sa totoo lang, si Maharlika po talaga ay balimbing yan. Alam nyo nung kasagsagan nung pamumuno ni Pangulong Duterte, no, ay suporta siya. Pero nung kalagitnaan po ng pamumuno ni Pangulong Duterte ay bumabalimbing na siya. Umaatras na siya, kinakalaban na niya si Pangulong Duterte kasi napansin niya natatakbo si BBM. So ngayon, nung nasa kalagitnaan naman ng pamumuno si BBM, hindi lang siya napansin, hindi na tupad yung kanyang hiling or kanyang kagustuhan, ngayon ay bumabalimbing na naman siya kay BBM at napansin nyo parang nananawagan na siya sa dilawan. Kaya huwag kayong magtaka kung itong si Maharlika soon, pag tumakbo itong si dating Vice President VP Leni Robredo, ay doon na naman yan kakampi. Alam nyo sa totoo lang, uso nga talaga yung prutas na balimbing, no? Uso nga talaga yon. Kaya wala na akong ibang masabi talaga, Maharlika. Oh my God, you're how to be you. Diba? Oh, tapos ngayon pinag-iinitan niya yung PCSO at si tawag dito Ginoong Mel Robles, no, at saka si First Lady, no, pinag-initan niya kasi nga inggit, 'di ba? So yun lang. Kasi syempre excuse me. Syempre baka merong blackmail or may ganito ganyan. Pero hindi kasi yung hangarin mo na naninira ka na nga lang. Meron ka pans sariling kagustuhan na mangyari. Yung power and money na sasabi nila. Hindi kahit totoo yung sinasabi niya sa paninira na yon. Baka may paraan sila, may marunong yung may tao sa likod niya na marunong mag-hack, may ganito, ganyan, may mga investigation, etc. ganyan. Para yung sinasabi niya is totoo. So, paghangarin is hindi rin maganda kahit totoo yung sinasabi mo. Hindi talaga mangyayari. Hindi talaga magdi-deliver sa kagustuhan mo. Ganun naman yun, di ba? Pag sa bad and good, ang lagi nananalo is good pa rin sa huli. Kahit na yung huli is si good, mapapatunayan pa rin ni good na siya pa rin ang the best. Laging nauna si bad bago mahuhuli si good. So, last will always be the first na sinasabi nila. So, tapos may nakikita akong mga video na news din sa ibang bansa na yung mga Filipino, mag-ingat-ingat po tayo. Kasi sa tingin ko, gumagawa din sila ng paraan para mawala tayo ng hanap buhay. Habang ang hawak lang natin is yung pananalig natin sa Panginoon. Kasi meron yung merong hahadlang at mahahadlang. Nakakonek din ng spiritual world dyan. Evil spirits. Hahanap ng tao na
Kung nakikita niya yung isang tao or yung isang lugar, parang, uy, gumaganda yung yung pag-iisip ng taong to, yung buhay niya, yung lugar na to o yung bansang to. Papahanap siya ng paraan para masisira yun. Yung perseverance, yung courage, confidence, yung hope, yung positiveness. Hahanap para maging negative. Para ilugmok sa kahirapan, problema na sasabi nila. Kasi yung nakita kong news na yun is sa Germany, isang nurse, nagbigay daw ng, meron pa daw na pagbintangan siya ng, pero nag-ano pa rin naman sila kung totoo or hindi. Yung nagnakaw daw siya sa patient tapos lason, about sa, yung main is lason. Nakita ko yung mga comment is parang baka napagbintangan yan or blinakmail ng isang kasamahan niyang na envy or nag-jealous sa kanya. Yan. Hanap ang evil energy ng paraan para maging negative ang buhay mo. So, ang hawak lang natin is yung pananalig natin, yung faith and believe natin kay God. And huwag mong alisin sa utak mo na lagi mong kasama siya kasi andyan ng Holy Spirit. At Lord Jesus Christ dyan sa puso mo. Isip mo din, sabihin mo na. And I hope yung pag nila ng drug lord or dealer sa paghahalongkat at hinhanap yung mga taong yun is another good changes na mangyayari sa ating bansa. Na para namang gumanda rin. Parang yung hinahangad nating malinis na katulad ng ibang bansa. Kasi yan ang dahilan ng isang krimen na sasabi nila. Yung krimen na nangyayari sa atin, yung mga abuso ganyan. Kasi parang iwan ba natin kung ano meron sa drugs na yan, parang buong pagkatao pati pag-iisip ihawak niya, no? Napapalabas niya yung siguro minsan yung drug na yan is actually napapalabas niya yung masamang ugali ng tao. Lalo pag may sakit at hinanakit ka sa kapwa mo, napapalabas niya. Kaya may lakas ka ng loob para gawin sa kapwa mo yung gusto mong gawin. Lalo pag yung isang kapwa mo or lalo sa mga babae. Kasi ang dami-daming krimen din sa sexual abuse, right? Na krimen. Mostly naman ng nagsisexual abuse is lalaki, di ba? Excuse me, meron namang babae. Pero mostly is lalaki yung mga gumagawa ng ganun. Ang dapat lang siguro na problema sana natin kung wala yung drugs na yan is mental health. Yung pains and traumas. Yung spirituality natin, yung connection natin kay God, pero lalong nadagdagan. Pati yung pera, problema na nga natin, problema pa natin yung krimen na yan, yung mga anong problema nadadagdagan. So, walang concentration na sinasabi nila na gumawa ng paraan. Nadadagdag pa yan, di ba sakit pa. So, I advise you also that ang ating gamot sa ating mga sakit is ang Panginoon. May verse ako dyan na ibibigay. English actually. Ang pagkakaintindi ko doon is yung mga hypocrite or fake or na naniniwala sa Panginoon is or yung as in talaga hindi naniniwala is doktor or gamot ang kailangan nila. Pero yung naniniwala talaga, ang gamot nila is ang Panginoon. Magagamot ka naman talaga pag maniniwala ka sa faith or prayer na inas mo kay God na gagamutin ka kahit malubhang sakit. Maniwala ka lang, be positive. Magagamot at magagamot po yan. Kahit ikaw mismo ang walang sakit, pero pinapanalangin mo yung kapwa mo. Pero hindi mo na
trabaho kung kahit ipanalangin mo man yung taong yun, paulit-ulit. Kasi may experience akong ganun. Paulit-ulit. At ginugusto naman ng taong yun, wala ka na magagawa doon. Kasi na-try ko din naman yung mag-pray. Pero may determination yung taong yun na gumaling. Gumaling naman. Pero yung wala, tapos wala pang self-development, wala talaga, kahit i-pray mo yun. Yung ano na lang, i-pray mo na lang siya na kahit mabawasan yung mabawasan yung negative sa sistema niya. Lalo sa utak kasi mostly tayo is pag sa Bible sa Revelation is yung ibig sabihin nung babae na nakahawak ng baby at may dragon. Yung dragon is yung sarili din natin, yung dark self natin. Tapos ang ibig sabihin nun sa iba is yung iba din. So may kalaban tayo sarili din mismo natin, tapos yung iba. So bakit babae at bata? Well, babae kasi yung lalaki kasi ngayon is laging nilalaban nila is yung pride and ego nila. Pag ano mo talaga yung katangian ng talagang babae is hindi prideful, hindi egoistic, pero yung meron yung nurture being mother. So, pwedeng magkaroon nun nung lalaki. Kasi mostly ng lalaki ngayon is actually sila ang may kasalanan. Kaya nagkaroon sila ng pamilya. At ginawa nila ng problema yung sarili nila. Para magkaroon ng problema na kung anong ilagay na pagkain sa harap ng hapagkainan. Pero sa huli, bakit nila pinoproblema yun? Sila ang nag-step forward para gumawa ng pamilya. Sila ang pumunta doon para kunin yung babae sa mga magulang nila. Pero wala silang, ano ba kasing tawag doon sa word na yun? Wala, yun, ito na lang, gamitin ko. Wala pala talaga silang maturity para bigyan yung desisyon nila nga sa part na yun. So, sa huli, hindi nila mahal yung ginawa nilang pamilya, pati mga anak nila. So, ang nahihirapan, yung babae pa din. No choice yung ibawang babae na iwan yung anak nila. Kasi minsan nanalo din kasi yung selfishness nila. Yung maghanap na lang ako ng ibang lalaki, lalo pag nakahanap sila, iwan talaga nila yung yung daming mga nababalitaan siya, di ba? Na mother mismo, kung iniwan sila ng asawa, iniwan siya ng asawa niya, may mga anak sila, iiwan niya din mga anak niya. So, laging ang napapagbintangan is yung babae. Dapat pati yung lalaki. So, yung anak is yung buhay. Hindi lang literal na yun babae as in babae or anak as in anak. Tapos dragon as in dragon. Marami naman explanation yun. Yung ipagtanggol mo kung anong sinimulan mo na desisyon, ganun. Na maging mature ka dapat kung anong desisyon na pinorso mo. And sa part ng healing also, may explanation din sa part na yun. So, ang daming explanation nun. So, ayan, sana na na tayo eh. Pero may kunting connection din naman doon. So, sana ito na ang step ng pagbabago ng bansang to. Sana nga. And sana hindi na magpapahandle yung mga Filipino no na yung iba, lalo yung mga gustong umangat agad. Kasi rush is hindi talaga further go yung rush na yan, lalo pag hindi maganda. 2024 na po, nagbago na ang mundo. Nagbago na rin ang may kunting pagbabago sa rules ng physical at spirituality. Kung ayaw mong, parang strict na siya. Yun lang naman ang pagbabago. Strict na strict. Kung gusto mo ng rush, sige, i-rush natin yung pagbabago na yan. Ibig sabihin, hadlangan agad. Walang rush. So, ayan. Wala talaga namang rush sa strictness na sinasabi nila. So, I hope may naintindihan kayo or nakalap kayong information sa nagawa kong video ngayon.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the bell notification, comment if you want, and share to my next videos.